Pagkalunod ni Bobit Baterbonia, isang tanong na dapat marinig ng lahat. Ano ang itinuturo ng Biblia? Mga kakwento. Isang malungkot na balita ang gumising sa maraming Pilipino. Ang pagpanaw ni Bobit Baterbonia ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanyang mga pamilya, mga kaibigan at sa mga nakakilala sa kanya. Kapag may ganitong pangyayari, halos pare-pareho ang ating mga tanong. Bakit nangyari ito? Bakit pinapayagan ng Diyos? May binsahi ba ang Diyos sa ganitong mga trahedya? Mahirap ang mga tanong na ito. Kung minsan, nagmamadali ang ibang tao na magsabi ng mga dahilan na hindi naman natin kayang patunayan. Bilang mga Kristiyano, mahalagang maging maingat. Hindi natin alam ang lihim na layunin ng Diyos sa bawat individual na pangyayari. Ngunit, isang bagay ang tiyak. May mga katotohanang malinaw na itinuturo ang Biblia tungkol sa buhay, sa kamatayan at sa paraan ng pamumuhay habang tayo ay may pagkakataon pa. Ang buhay ay isang hiram. Marami sa atin ang namumuhay na parang napakahaba pa ng buhay, napakahaba pa ng ating panahon sa mundong ito. Isipin natin, bukas na lang ako magsisimba, bukas na lang ako hihingi ng tawad, bukas na lang ako lalapit sa Diyos. Ngunit ang katotohanan ay wala ni isa sa atin ang may kasiguruhan sa bukas. Sinasabi sa Biblia, turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw upang magkamit kami ng pusong may karunungan. 12. Napakalalim ng talatang ito. Hindi sinasabi rito na matakot tayo sa kamatayan. Ang sinasabi nito ay maging matalino sa paggamit ng panahong ipinagkaloob sa atin. Parang dagat ang buhay. Kapag tinitingnan natin ang dagat, minsan ito ay napakatahimik. Minsan naman ay bigla itong nagiging mapanganib. Ganon din ang buhay. May mga taong puno ng saya. May mga tao na parang walang problema. Ngunit may mga pagkakataon sa isang iglap lamang ay nagbabago ang lahat. Isang tawag, isang aksidente, isang trahedya, isang balitang ayaw nating marinig. At doon natin napagtanto kung gaano pala kaikli ang buhay. Sinabi ni Jesus, magpakahanda rin kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Mateo 24:44. Maraming nag-iisip na ang talatang ito ay tungkol lamang sa katapusan ng mundo. Ngunit may mahalaga rin itong paalala. Hindi natin kontrolado ang oras. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi natin alam kung kailan matatapos ang ating paglalakbay dito sa lupa. Kaya ang tanong ay hindi lamang handa ba ako sa trabaho, hindi rin handa ba ako sa kinabukasan. Ang mas mahalagang tanong ay handa ba ang aking puso kung tatawagin na ako ng Diyos. Huwag sayangin ang panahon. Ilang beses na ba natin ipinagpaliban ang pakikipag-usap sa ating mga magulang? Ilang beses na ba nating hindi pinansin ang ating asawa o anak dahil abala tayo? Ilang beses na ba nating sinasabing mamaya na? Ngunit paano kung wala nang mamaya? Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit tayong pinaalalahanan ng Biblia na mahalin ang Diyos at ang ating kapwa habang may pagkakataon pa. Para sa mga nagluluksa, kung ikaw ay nawalan ng mahal sa buhay, alam kong walang salita ang kayang ganap na mag-alis ng sakit. Ngunit may pangako ang Diyos. Ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong nasasaktan at inililigtas niya ang mga durog ang espiritu. Psalms 34:18. Hindi ipinapangako ng Diyos na mawawala agad ang luha. Ngunit ipinapangako niya ang kanyang presensya sa gitna ng pagdadalamhati. Ang pagpanaw ni Bobit Baterbonia ay nagpaalala sa atin na ang buhay ay mahalaga. Hindi natin alam kung gaano ito kahaba. Hindi natin alam kung bakit nangyari ang bawat trahedya at hindi tama na magpanggap na alam natin ang dahilan ng Diyos. Ngunit, maaari tayong matuto mula sa paalala ng Biblia. Pahalagahan ang bawat araw. Mahalin ang ating kapwa
at lumapit sa Diyos habang may panahon. Kung may alitan ka sa isang tao, baka ngayon na ang tamang oras para makipagsundo. Kung matagal ka nang hindi nananalangin, baka ngayon na ang panahon upang lumapit muli sa Diyos. At kung may mahal ka sa buhay na hindi mo pa nasasabihang mahal mo siya, huwag mo nang ipagliban. Panginoon, salamat sa bawat araw na iyong ipinagkaloob. Turuan mo kaming gamitin ang aming panahon na may karunungan. Palakasin mo ang mga pusong nagdadalamhati at gabayan mo kami upang mamuhay ng may pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa ngalan ni Jesus. Amen.